Sa bawat sikat ng araw, may mga buhay na tahimik na nakikipaglaban. Sa dami ng mukhang dumaraan, bihira tayong yumuko para silipin ang mundo sa ilalim ng ating mga yapak. Habang ang karamihan, nagmamadaling habulin ang trabaho o eskwela, may mga sandaling lumilipas nang hindi natin namamalayan. Hindi natin sila madalas napapansin, pero araw-araw, pag-asa ang kanilang hiling, na may lugar pa rin handang kumupkop sa kanila. Sa bayan ng Dampol First, Pulilan, Bulacan, may isang munting animal shelter. Dito dinadala ang mga asong natagpuan sa kalsada, gutom, takot, minsan sugatan. Hindi ito malaking pasilidad, walang malaking pondo, pero sapat ang malasakit. Bali pa kayo na po yung sumasagot neto? Na yung pagkain po nilang yan? Oo. Siguro, sa isang araw, 500, pinakamalaki na donation mo. Eh, magkano sila sa pagkain? 1,000. Dati nakapag-feeding ako ng umaga, mga sa hapon, yung pinaka-main feeding nila, yung may kain ngayon. Pero ginagawa ko na lang ngayon, since konti na lang sila, dinadamihan ko lang sa akin, yung matitira ko, nilalagay ko na lang dito, para nababalik-balikan nila mayat maya. Alam mo ba, nakakapuno ako dyan ng 911. Nakapun puno. Ganun karami aso ko dati. Taas nga ko. Nagkasakit ng early at saka distemper. Mula sa kalahating kaba ng bigas kada araw, bumaba ito sa 18 kilo. Isang malinaw na sukatan na kung paano unti-unting lumiliit ang kakayahang mag-alaga, habang patuloy namang dumarami ang pangangailangan. Sila ilang kasi sila. Wala naman nagbibigay, wala naman nagdodonate. Nakakabili ako ng gamot sa isang araw, pinakamarami ng 2 banig. Nagsimula ang shelter sa simpleng hangarin, makatulong. Noon, umabot sa 154 ang aso sa kanilang pangangalaga. Pero dahil sa dami ng may sakit at kakulangan sa gamot, marami ang hindi nakaligtas. Buti nga po dito nakakita kayo kahit pa paano ng lugar na makakapag... Kasi ang dati namin kasi, bukid. Kaso, naibenta niya. Ito din same na may-ari na ito. Sabi niya, lumipat kami. Ibuti, may sumulpot baga na blessing. Yun nga yung sponsor sa Amerika. Pinagawa to. Ito lang yung shelter ko dati. Ito, mula doon. Hanggang dito lang siguro. Tapos 3 lang ang cubicle nila. Tapos puro papag lang higaan nila. Pero nga ako, kung kailan nakalaya sila, saka pa sila namamatay. Hindi ko nga alam. Nakita mo naman yung hangin, tabusan. Kaya pag talaga may sakit, hawa-hawa talaga. Sa kabila ng pagod at kakulangan, may mga sandaling paalala kung bakit siya nananatili. Sa bawat buntot na kumakaway, sa bawat asong muling natutong magtiwala, nariyan ang dahilan. Kung kunyari po, magkaroon kayo ulit ng sponsor, ano po gusto yung dream nyo dito sa shelter nyo? Wala sa magbabago sa itsura. Wala na. Ang inaano ko lang, yung regular na pagkain. Yun lang akin. Sabi ko naman yun kasi taga-stop na ako. Pero ako pag may sponsor, ay gugoro talaga ako. Basta ako ipangako nyo na regular talaga. Ako, totoo lang hindi walang halong biro. Masaya ako pag nandito ako. Bilang pansamantalang tulong, nagbigay kami ng 2 sako ng dog food, isang maliit na ambag, ngunit simbolo ng pakikiisa sa laban na matagal na niyang pinapasan mag-isa. Sa nakalipas na 5 taon, tinatayang 13.11 milyong aso at pusa ang namumuhay bilang mga stray animals sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng PhilStar, 40 hanggang 50% ng mga stray animals ay resulta ng pagpapabaya at pag-abandona ng kanilang mga dating may-ari. Samantala, 30 hanggang 40% ay nagmumula sa kawalan ng spaying at neutering na nagdudulot ng walang kontrol na pagdami ng populasyon ng mga hayop sa lansangan. At para sa 5 hanggang 15%, ang dahilan ay kahirapan, limitadong akses sa serbisyong veterinaryo at mahinang pagpapatupad ng mga batas sa animal welfare. Dahil sa mga sakit na patuloy na kumikitil sa buhay ng maraming aso sa shelter, napagtanto namin na hindi sapat ang malasakit lang. Kaya lumapit kami sa isang veterinaryo.
para mas maunawaan kung ano talaga ang kailangan ng mga aso at kung paano sila mas mapoprotektahan mula sa mga sakit na maaaring namang maiwasan. Dito namin nakilala si Dr. Carmina M. Candelaria mula sa Katy Veterinary Clinic. For food, pinakamagandang option, dalawa. So we have commercial dog food, then the other one is yung meal prep na talaga for dogs. Pinakamaganda is commercial. Sa dogs kasi ang food nila dapat more on protein, not carbs. So more on protein, second one fat, na tamang fat, then yung sa carbs hindi masyadong madami. Yun, pack yun with vitamins and minerals na kailangan nila. The second one is prep, mga owners na nagko-cook for their dogs, high protein diet, yung mga meat, that's good naman din. Kaso, that's not talaga formulated talaga with experts. For that, hindi sila gumagamit ng mga hydrolyzed protein, yung mga ganon. There's high chance of allergic reaction. For necessary vaccines, how old tayo nag-start? So, not just vaccines, we have to do deworming, to have common diseases, for parasites, meron din tayo ganun. So, the first one, sa 2 weeks old na puppy, nag-start tayo for deworming. So, after 2 weeks ulit, 4 weeks old na puppy, second deworming naman. Then, 6 weeks old, doon tayo nag-start with vaccine. So, the first vaccine is 5-in-1 vaccine para sa mga common diseases dito sa Philippines. Diseases like, for example, parvo, distemper, influenza, adenovirus, and leptospirosis. So, around 9 weeks, start na tayo with 6-in-1 vaccine. So, the first one is 5-in-1, the second one is 6-in-1. Same component with 5-in-1, plus coronavirus lang. So, around 12 weeks, si second 6-in-1 na tayo sa kanya. So, that's the booster of the first 6-in-1. Pwede natin siya isabay with anti-rabies vaccine. For anti-rabies vaccine, usually 3 months nag-i-start na tayo. After 3 weeks ulit, sa 15, we will start with 8-in-1 vaccine. Ang dumagdag lang doon is additional strains for leptospirosis, kaya siya madami. For 16 weeks, we can start with kennel cough. Sa 18 weeks, pagsasabayin na natin si 8-in-1 tsaka si kennel cough. So, yun yung last. So, usually nag-end tayo ng mga 4.5 months. Ang kwento ng shelter na ito ay hindi naiiba sa kwento ng libo-libong stray animals sa bansa. Ito ay kwento ng kakulangan, ngunit higit sa lahat, kwento ng pagpupursige. Sa ilalim ng ating mga yapak, may mga buhay na patuloy na umaasa, na balang araw, may hahawak, may tutulong, at may pipiling hindi tumingin palayo. Habang patuloy ang pagdami ng mga asong napapabayaan, nananatili ang tanong, hanggang kailan natin hahayaan na iilan lamang ang sumalo ng responsibilidad ng nakararami?